Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Komentuhan na po natin mga tambay, ito po. Expected na naman po natin na talagang magiging ombudsman po si Boying, mga tambay. Dahil alam naman po natin kung ano po agenda ng grupo na ito, mga tambay. Planado naman po kasi ito umano. Nakita niyo po, para lang pong korupsyon yan. Korupsyon, 3 taon planado. Nung matuklasan, bigla pong mga naguhugas kamay umano. Ito po, napakarami pong issue nito ng kaso, pati ang kanyang anak, pero talaga pong walang makakahadlang sa kanilang plano, mga kababayan, lalong-lalo po sa mga Duterte. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang bagong appointed new appointed ombudsman, mga tambay. Ibang klase, mas sinusunod po ang politika kaysa po sa agustuhan ng taong bayan. Ganyan na po sa ating bansa. Mas mananaig po ang kapangyarihan politikal, hindi kaya? Ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, andyan na yan eh. Actually, nandyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Kailan po kayo magtitinda? Meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Sino po naman kaya ang... Pero manunumpa na ako by Thursday. Kaya ang balak. Sino po kaya ang magiging active? Grabe na mga tambay. Grabe, no? Ano na po natin, nag-commercial na po. Grabe po ang ginagawa po ng gobyerno. Grabe. Talagang napaka-instant. Talaga inintay lang po nila na lahat, lalo-lalo po, talagang inintay nila na mabigyan ng clearance, hindi po ba, ng ombudsman si Boying. Nung mabigyan po ng clearance, hindi na po pinagtagal. Talagang halatado po yata. Ganyan po talaga mga tambay. Dahil nga po ang plano, nakita nyo po, naipatapo na po nila si dating Pangulo Duterte. Ngayon naman po, ano po ang tinatanong ng media? Ang dadat nandun ay siyempre ang impeachment. Ang impeachment po at confidential fund na sinasabi ng Vice President. Talagang, panggigigilan po talaga nila yan dahil alam naman po nila na hindi nila kayang talunin yan sa halalan. At kailangan nilang pabagsakin ang Vice President. Hindi po ba? Napagkasunduan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng Presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Sir, nung nag-a-apply pa lang po kayo bilang ombudsman, marami na pong mga kritiko, yung nagsasalita. Senator Amy Marcos is saying na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nito. Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Sir, yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases
Will you be adopting the same sa ombudsman? Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag final na, ang idea natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ko pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayong unfinished case. Yeah, mga tambay, mahaba pa yan. Ano pa ang silbi natin, mga tambay? Ano pa silbi para pakinggan po ang napakahusay po na diskarte at planado naman po yata umano na talagang siya ang susunod na ombudsman. Nakita nyo po, bibilisan po mga tambay, bibilisan nila ang taktika ng kanila pong gagawing investigasyon at bibigyan nila agad ng solusyon ang dapat po nilang ipolitika umano. At nakita naman po natin, pagdating po sa kanilang target, ay kailangan bilisan ang investigasyon at panagutin ang dapat panagutin. At syempre, bibilisan nila ang sinasabing ebidensya. At talagang yung ginawa po ng House, lalong-lalo po sa sinasabing confidential fund ng Vice President, ay bubuksan muli yan ng bagong talaga ng new appointed ombudsman, mga kababayan. Ibang klase po ang ating bansa. Tapos yan daw po ang kanyang trabaho, mga tambay. Trabaho. Ang trabaho po ng ombudsman. At naging trabaho po niya yan dahil siya po yung naging DOJ secretary. Ibang klase po, no? Talagang ibang klase ang politika sa atin. Grabe. Wala na po tayong masabi sa napakagaling sa kasaysayan ng panahon, sa kasaysayan ng ating bansa, na nagkaroon po tayo ng isang presidente na may issue po ng pulburon. Kaya po aasahan na po natin to. Kung magaling ang presidente sa kasaysayan at napakagaling din po na magiging ombudsman. Dahil ang pagdating po sa kanila, kailangan po mabilis ang proseso. Nakita nyo naman po yung anak niya. Yung anak niya nagkaroon po ng issue sa pinagbabawal na damo. Napakabilis lang po ng proseso ng batas. Absuelto agad. Pero pagka sa kanila naman po, ang issue lalo-lalo po sa laganap at systematic na korupsyon ng mga politiko, lalo-lalo nasasangkot ang kamag-anak, pinsan ng Pangulo, mga bayan, ay kailangan po may due process. Kailangan hindi madaliin. Due process ng kailangan. Pero pagdating naman po dito sa mga issue na kailangan madaliin, lalo-lalo na yung sinasabi nga po natin, yung mga kalaban at kailangan pabagsakin dahil magiging hadlang sa kanilang plano. Pamilya Duterte umano ay bibilisan lang po nila. Kasi maiksi na ang panahon. Kailangan bilisan, mga kababayan. Ito po ba ang gusto nating maging gobyerno, mga kababayan? Ganitong klase po bang gobyerno? Na lagi pong ang batas ay kaya nilang baliin? Ang batas ay sila ang batas, umano? Wala nang proseso ng batas. Kaya nilang mabilisin, madaliin, pagka gusto nilang pabagsakin, umano? Ang target nila? Mga kababayan, hahayaan ba natin maghari na lang ang ganitong sistema sa ating bansa?
Ganito na lang po ba? Ganito ay pamamana natin na ipapakita natin sa ating mga susunod na henerasyon? Instant? Mahusay sa paglabag, mahusay sumunod sa batas ba sila? Yan ang tanong natin eh. Mahusay po ba itong lingkod bayan, si Boying? Wala po bang issue ito? Magmula sa pamilya niya? Wala bang issue ito sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Kung nagawa niya kay dating Pangulong Duterte na hindi bigyan ng due process, sa tingin nyo hindi magagawa yan sa buong Pilipino? Sa mga Pilipino, lalo-lalo sa katulad natin, ordinaryong Pilipino. Sige nga. At yan, meron pa bang susunding batas yan, umano? Lalo-lalo na, mas naging makapangyarihan ngayon ang hawak niya. Kaya niya magpabagsak ng kalaban nila, politikal, umano. Hindi po ba? Kaya mga kabayan, kung gusto po natin o gusto ninyo ng ganitong klaseng paglilingkod sa ating gobyerno, matulog o magbulag-bulagan na lang ba tayo? Matulog na lang tayo ng mahimbing katulad ng ginagawa ng ating mga men in uniform? Tulog, walang nakikita? Ginawa tayong gatasan? Ang ating mga buwis? Ginatasan tayo ng ginatasan? Ibinaon pa tayo sa utang ng mga damuho na ito, mga hindot na ito, mga kabayan. Ibang klase ang ating politikal. Hindi natin naranasan ito sa paglilingkod ni dating Pangulong Duterte. Excuse me po. Malayong malayo po. Lalong-lalo po sa pagrespeto at paggalang sa batas. Hindi po nagkaganyan. At wala po tayong dinanas kay dating Pangulong Duterte na mula umpisa ng pag-upo, ang issue po ay pamumulitika. Ang trabaho nila ay pamumulitika at pagnanakaw sa pera ng bayan umano. Yan po, dyan po tayo dinala. Wala po silang natrabaho. Walang malalaking proyekto. Itong gobyerno na ito. Wala. Ilang taon na. Puro pagpapabagsak po ng kalaban sa politika ang dinanas po natin dito po sa administrasyon na ito. Ito po, tingnan po natin. Hindi lang naman po ako nagsasabi na walang legacy. Wala naman po talaga nagawa. Wala pong legacy na nagawa. Tingnan po natin ito. Ito po, senador na. At malapit po sa kanila ito. Senador. Nakita po natin. Pakinggan po natin. Wala pong nagawa eh. Puro pamumulitika, pagpapabagsak ng kalaban nila ang nagawa. Ito po, pakinggan po natin at kung ano po ang nagawa ng Pangulo na mahigit 3 taon. For 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. For 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga... Yan. Puro korupsyon. Wala talagang legacy ang Pangulo dahil puro korupsyon ang mga kaalyado nito sa politika. Ngayon, magdiriwang po ngayon mga tambay. Magdiriwang po ngayon ang kaalyado politika, lalong-lalo po sa manaharap po sa malawakang korupsyon na ang pera po natin ay hindi nila maipaliwanag dahil kailangan pa ng due process. Napakaswerte po. Pagka ito po ay nanatili po at tumagal at sila pa rin ang susunod at walang katapusan, lahat po ng kaalyado nito umano. Komento ko, absuelto. Absuelto, mga kabayan. Napakaswerte po. Napakaswerte po ng mga magnanakaw na politiko na mga kaalyado nito umano. Napakaswerte. Napakaswerte. Kahit magnakaw po ng bilyon-bilyon, kahit trilyon, ang nakaupo ngayon, absuelto umano sa kaso, mga kababayan. Hindi kaya? Grabe, no? Kung yung anak nga niya na-absuelto ng mga pakabilis, mga kaalyado pa kaya? Hindi po ba? Yan po mga tambay, ang komento po natin sa napaagaling
na nagdaan at umiiral na sistema ng batas sa ating bansa. At napakagaling na politiko at mga politiko na naglilingkod magmula nung pumasok po ang binagoong Pilipinas at nag-umpisa ng 19 Congress. History po sa kasaysayan yan. Lahat po ay history na po ng mga taong ito sa ating bansa. Sa ginawa po nila sa ating bansa. Ang pambababoy umano sa sistema na umiiral na proseso ng batas umano, pambababoy, pambabastos, at siyempre ang panunungkulang napakahusay. 3 taon mahigit, walang maipagmamalaki maliban po sa pamumulitika at korupsyon. At siyempre sa pagiging gahaman at greedy sa lahat ng bagay na pinag-iinteresan nila umano. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. Shoutout po sa inyo lahat. At manatili po tayo mga tambay na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po. Lalong-lalo po ngayon mga tambay na maingatan po ang pamilya Duterte. Dahil po natupad na po ang kagustuhan nilang maging ombudsman si Boying, mga kabayan. Lalo po tayong huwag tumigil na magdasal na hindi po sila magtagumpay at maingatan po sa kapahamakan ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At syempre po mga katambay, yung dasal din po natin sa ating mga sarili at ating pamilya na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga katambay. Ingat-ingat po tayo. At kailangan po natin magtiis. At ang isa lang naman po solusyon para po mawakasan na po ang ganitong sistema ng kanilang paglilingkod ay matanggal po ang puno. Tanggalin ang puno. Tanggalin ang ugat. Pag tinanggal mo na ugat, damay na po lahat yan. Sibak na po lahat yan, mga kababayan. So, maraming salamat po. Paalam po muna. Bye-bye.